Samantala, nasa 300 na mula sa higit 800 mga nakatenggang containers na may lamang imported rice ang nakuha na ng kani-kanilang consignees sa Port of Manila. Ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority o PPA, halos isang buwan nang nakatenga ang mga kargamento at hinihinalang naghihintay lang ang mga consignee na tumaas ang presyo bago nila ito ilabas. Ang iba pang detalye sa report ni Leth Narciso. Nabawasan na ang shipping containers na naglalaman ng bigas sa mga pantalan. Sa press briefing sa Malacanang, iniulat ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago na nakuha na ng kanya-kanyang consignees ang 300 mula sa 888 na nakatenggang containers na karamihan ay nasa Manila ports. Binigyan naman ng PPA ng hanggang katapusan ngayong buwan ang iba pang consignee para mailabas ang kanilang kargamento. Ang magandang balita po na dahil sa ating pagsisiwalat ng mga overstaying containers po dyan ng bigas, over the weekend lamang po ay nasa 300 containers po ang na-pull out na ng mga kanya-kanyang consignees nito, and we look forward na sa mga darating pa pong mga araw hanggang katapusan po ng buwang ito ay tuluyan pa pong mababawasan. Ayon kay Santiago, kapag hindi nakuha ang mga ito hanggang September 30, ay i-endorso na sa Bureau of Customs pagsapit ng October 1 para maideklarang abandoned. Ang DOC na niya ang bahalang magdetermina kung saan dapat magamit ang hindi makiklaim na mga bigas. Sa panig ng Department of Agriculture, sinabi ni Assistant Secretary Arnel de Mesa na susuriin ng Bureau of Plant Industry kung ligtas pang kainin ang mga bigas, partikular yung tumagal na ng 275 days sa pantalan. Ang concern namin yung food safety. May nabanggit si GM kanina na isa lang naman na kargamento na 275 days. So 9 months na yan na nakatenga. Plus, kailangan din makita kung kailan yan na-harvest. Kasi pag tumagal ng isang taon, medyo matagal na yung bigas. We just would like to ensure food safety ng bigas nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.